Everyone. So, the topic for today is all about Galatians chapter 4 verse 4 to 7. So, ang topic po nito is adoption. Ano po ba yung adoption? Ito yung definition ng adoption sa seminary. An act of God whereby He makes us member of His family. Ito yung gawa ng Panginoon, pagkilos ng Diyos para tayo ay maging miyembro ng kanyang pamilya. So ginagawa rin ito ng iba sa atin na nag-aampon, yung act na yun, that is the adoption, na pumupunta sa orphanage o sa mga kakilala na aamponin yung anak, then magkakaroon ng legal signing of documents para legally maging part yung aampunin ng part ng pamilya. So, ganun din sa part ng relationship natin kay God, na kinupkup tayo ng Diyos. Hindi naman talaga tayo anak ng Diyos. Meron lang nag-iisang anak ng Diyos, and that is Jesus Christ. That's why yung teaching for today is there is only one Son of God, na nag-iisa lang ang anak ng Diyos. At iyon ay ating Panginoon sa Kristo, na nagrebelde kasi tayo, naging kaaway tayo ng Diyos. At hindi tayo mga anak ng Diyos. Tayo ay mga kaaway ng Diyos. Dahil nagrebelde tayo sa Kanya. Kahit pansin niyo po yung dating pamumuhay, punong-puno ng kasalanan, malayo sa Diyos, at hindi ganun ang itsura ng anak ng Diyos. Rebelde ang mga tao talaga. Pero salamat sa Diyos dahil sa Kanyang mayamang biyaya, yung kaisa-isa niyang anak, the only Son, Jesus Christ, ito yung sinugo niya sa mundo. Sabi dito sa Galatians chapter 4 verse 4, but when the Satan had fully come, God sent His Son on the womb of a woman born under the law. Yung Son na to is Jesus Christ, to redeem those under the law, that we might receive adoptions to sonship. So, sabi sa verse 6, because you are His Son, God sent the Spirit of His Son into our heart, that the Spirit of the calls out, Abba, Father. So, yung Spirito ng anak ni Jesus Christ, niligay din yun sa atin. But, we are His Son. Yung Spirit ng ating Panginoong Hesus Kristo ay isinugo din sa atin para manahan sa atin. At yung ating Panginoong Hesus Kristo ay tumatawag sa Diyos na Abba Father. Kumbaga parang pagkain, hindi lang siya parang milk lang, hindi lang siya parang gulay. Kumbaga parang spiritual, pagkain spiritual na karne na magpapatibay ng ating pananampalataya. Na pwede natin maunawan ko na ibig sabihin na inampun tayo ng Diyos, binigyan tayo ng Espiritu ng Diyos na tumatawag sa Diyos na Abba Father. So sa Tagalog po, subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, ang kaisa-isa niyang anak, na ipinanganak ng isang babae at pinanganak sa ilalim ng kautusan, upang tubusin lahat ng nasa ilalim ng kautusan, at tayo yun, at upang matanggap natin ng pagkupkob bilang anak, adoption to sonship. So, ang anak ay sinugo ng Diyos, ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso, na sumisigaw ng Abba, Ama. So, kapag tumatawag tayo na nalalangin tayo sa Diyos, sinasabi natin, Ama na nasa langit, tayo ay tatawagin niyang kanyang anak, sapagkat yung Espiritu ng Panginoong Hesus Kristo nasa atin, nasa mga puso natin. There is only one Son of God na isinugo para sa atin. Then we are adopted children through Jesus Christ. So, si Jesus Christ ay yung kaisa-isang Son of God na tayo ay inampon, adopted children through Jesus Christ. So, dito sa verse na to, sa Ephesians chapter 1, verse 4 and 5, sabi dito, even as He chose in Him, tayo po ay pinili kay Kristo before the foundations of the world, that we should be holy and blameless before Him in love, and He predestined us. Sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo for adoption. Tayo ay
Example, pag nabibinggo, alam mo, di ba, yung bingo, random yon, di ba? Um, hindi He predestined us. Pinili tayo mismo. Kung ikaw na nampalataya sa Jesucristo, you are chosen. Pinili ka para ampunin ng ating Panginoong Diyos. He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ. So, sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, na Jesus Christ, hindi natin ama. Di ba minsan ang tawag natin Papa Jesus? Pero totoo, si Jesus kapatid natin, as the eldest brother, siya yung kaisa-isang anak na isinugo ng Diyos na namatay sa krus ng Kalbaryo. Sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo, tayo naging kapatid ng Panginoong Jesucristo at tinuring anak ng Diyos. For adoption to Himself, as sons, naging anak tayo through Jesus Christ sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. And si Jesus Christ, siya po yung sinugo ng Diyos Ama, namatay sa krus ng Kalbaryo, at sa pamamagitan niya ng dugo ni Kristo, tayo po ay naging anak ng Diyos. So, kung tayo po ay may tatay or may mga anak sa laman, anak sa dugo, na kadugo mo talaga, tayo po ay naging kadugo natin ng Diyos. Hindi through physical blood, sa blood natin, kundi hindi sa bloodline, kundi sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesucristo. At ibang klase yung relationship na yan sa God. Hindi tayo basta inampun lang, naging kadugo tayo because of the blood of Jesus Christ. So sabi nga dito, He predestined us for adoption to Himself as a sons through Jesus Christ. And we receive the Spirit who cries, Abba Father. Hindi lang tayo pinili bilang isang tunay anak, binigyan din tayo ng Espiritu ng Diyos, Espiritu ng Panginoon Jesucristo na nanahan sa atin, at yung Espiritu na yon ng ating Panginoon, siya yung nagsasabi, tumatawag sa Ama na Abba Father. Na kapag binasa natin yung Romans chapter 8, sabi po dito, for all who are led by the Spirit of God as sons of God, for you do not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption. Yung Spirit ng Diyos, kumbaga sa document, ito yung legal, na talagang pinirmahan ng Diyos na legally anak niya tayo, anak kanya. Inampun tayo, niyakap tayo ng Panginoon Diyos bilang kanyang anak, at pinirmahan niya yung document, at sinabi ng Espiritu ng Diyos, yung nag-seal, yung seal yun ng pagiging anak. And that is the spirit of adoption as sons. The Spirit ng Diyos, yun yung katunayan na tayo ay mga anak ng Diyos. A spirit of adoption of sons by whom we cry, Abba Father. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tumatawag tayo sa Diyos na Abba Father, Ama na nasa langit. At sabi dito, the Spirit Himself bears the witness. Yung Espiritu mismo tumitestigo together with the Spirit that we are the children of God. Kung sa korte, kung nakaharap ka sa korte, meron tayong testigo, and yung Espiritu ng Diyos ang nagpapatunay na tayo ay mga anak niya. Kaya hindi tayo kailangan magduda na anak ka ba talaga ng Diyos. Meron testigo, yung banal na Espiritu. The Spirit Himself testify that we are the children of God. Pagkamat tayo yung mga kaaway ng Diyos, tayo pinatawad, hinugasan sa ating mga kasalanan, at binigyan ng panibagong ng testigo na tayo ay inampun na ng Diyos. And that is the spirit of adoption. At ang maganda nun, sabi dito, if we are children, tayo yung mga anak, then heirs of God, tayo ay tagapagmana ng Diyos na nag-blown away palagi. Kaaway tayo ng Diyos, inampun tayo sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Jesucristo sa krus. Binigyan tayo ng Espiritu bilang katibayan at ginawa tayong tagapagmana. Tagapagmana ng ano? Tagapagmana tayo ng lahat ng pagmamahal ng Panginoong Jesucristo. Ganun katindi yung biyaya ng Diyos sa atin. And we are the children and heirs of God and fellow heirs of Christ. Kapwa tagapagmana ng Jesucristo.
the eldest brothers, na shinare niya sa atin yung lahat ng kanyang kayamanan, lahat ng kanyang pagmamayari sa buong universe. That's why mas napakaswerte natin. At hope this simple devotions, you learn something na kahit tayo empon, shinare niya tayo, we are co-heirs with Christ. Very napaka-importante na magpapatibay sa ating pananampalataya. Niyayakapin natin yung katotohanan. Bagamat katotohanan ay kinakaaway tayong Diyos, inampon tayo, minahal tayo. Ginawa tayong tunay na mga anak, ginawa tayong tagapagmana. Sino ba tayo para maging tagapagmana, di ba? Na pagmamayari ng Panginoon sa Kristo, that is grace na kailangan natin yakapin at pagpasalamatan. So, thank you everyone, and God bless.